President, tayo laging nagkukunwaring baliw. Pwede ba yan? Ang kulit ng pangungulit sa kin ni Uncle. Ang gusto lang naman niya, pagkatapos kong ikasal, ay agad niyang makuha ang posisyon. Kaysa naman maghintay na lang, mas mabuting umaksyon na ako. Humanap ng lalaking hindi sakim at mabuting tao. Umuwi ka muna, baka may makakita. Ingat. Ayos ka lang? Kung ganyan ang itsura ng ipapakilala sa kin ni Uncle, ang lalaking ipapakilala sa kin, baka pumayag na ako. Salamat ha, okay lang ako. Medyo nahihilo lang ako. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. Kailangan mo ba ng tulong? Wala akong magulang, asawa, at araw-araw ay namamalimos lang. Pwede bang samahan mo ako sa ospital? Parang hindi na ako makalakad. Pasensya na. Gusto ko sanang tulungan ka, pero nagmamadali akong mag-propose sa girlfriend ko. Pero, pwedeng tawagan ko ng taxi para sa'yo. Pwede ba yon? Ha? Talagang ang mga mabubuting lalaki ay may nagmamay-ari na. Okay lang. Bigla na lang gumaling ang pakiramdam ko. Salamat na lang. Sige, mauna ka na. Maaga akong dumating ngayon, 1 oras ng maaga. Siguradong mabibigyan ko ng sorpresa si Yuyu. Kuya Mao, ang sama mo. Mas magaling ka pa kay Lu Qingyue. Yung bobo na yun, kung hindi lang dahil sa shares na naiwan ng magulang niya, sino ang magpapansin sa kanya? Ngayon, ang posisyon ng tagapagmana ay akin na. Wala na siyang silbi. Suyu. Lumao. Qingyue, bakit ka pumasok nang hindi ko makatok? Hindi kaya dahil hindi ka nagtagumpay sa pagpupilit ng kasal? Gusto mo na lang sirain ang aking peri? Pilitin na pakasalan? Sa likod ko, ikaw at ang aking pinsan ay nagkakasama. Ikaw pa ang may ganang magalit. Lu Qingyue. Ganito ka lang magbintang sa iyong kuya at ate. Ngayon, pinaghihinalaan kita na sinasadya mong siraan ang kapamilya at pumasok ng walang paalam sa kwarto at ginulo ang kapayapaan ng pamilya. Siya. Tatawagan ko na ngayon si Lolo para hatulan niya ang sitwasyon. Hatulan. Sa tingin ko, gusto mo lang magbintang. Lolo, nababaliw na si Qingyue. Dahil lang sumama sa akin si Suyo. Nagtanim siya ng galit, pumasok siya sa kwarto namin at nagkagulo, at sinabi pa niya na ako at si Suyo ay may hindi tamang relasyon. Lolo, mabilis kang magbigay ng hustisya para sa amin. Lolo, hindi sila ang... Tama na. Lu Qingyue, matagal ko nang naririnig na makitid ang iyong pag-iisip. Hindi mo kayang tanggapin ang iyong kapatid. Hindi ko inaasahan na gagamitin mo pa ang ganitong hamak na paraan. Mula ngayon, ang pamilya Lu ay wala ng ganyang kahihiyang anak. Lumabas ka sa pamilya Lu. Mabuhay ka ng mag-isa. Suyu. Bakit? Bakit? Lu Qingyue, tingnan mo ang sarili mo. Anong meron ka? Maliban sa isang walang laman na pangalan bilang pangalawang anak ng pamilya, Lu. Ano pa ang meron? Walang pera. Walang kapangyarihan. Sa pamilya Lumas, mababa pa sa isang aso. Kung hindi lang dahil sa apelyido mong Lu, akala mo ba magkakagusto ako sa iyo? Tama. Kung iiwan mo ang pamilya Lu, ano ka na? Baka hindi ka makakuha kundi mamalimos sa kalye. Kahit ang isang hibla ng buhok ni Suyu ay hindi mo maabot. Lumao. Suyu. Ako si Lu Qingyu. Kahit papalayasin ako sa pamilya Lu at hindi umasa sa apelyidong ito, makakapag-asawa pa rin ako ng isang mabuting babae na gustong pakasalan ako. Ikaw lang? Talaga? Aray, takot na takot ako. Dakilang mangingibig na Lu, hanapin mo nga. Tingnan mo kung sinong bulag ang magkakagusto sa iyong dukha.
Binibini, gusto mo bang pakasalan ako? Ako? Alam kong biglaan ito. Kahit na ngayon mukha akong kahabag-habag. Pero may kakayahan ako. Pagtatrabahuhan kitang mabuti. At nakikita ko sa iyo na parang palaging nagdudusa. Pakasalan mo ako. At least hindi ka na magpapalimos. O kaya, kunwari mong tanggapin muna. Si. Si. Hoy, mabuting kapatid ko. Gutom na gutom ka na ba't ganyan? Pulubi na lang ang hinahanap mo. Talagang desperado ka na. Chingyue, ang taste mo. Talagang bumagsak ng husto. Pero okay lang din. Pulubi at isang itinakwil. Bagay na bagay. Magkabit na kayo. Lumaw, Su, Yu. Maging maayos kayo magsalita. Siya ang aking kasintahan ngayon. Kapag hindi ninyo siya nirerespeto, hindi ninyo rin ako nirerespeto. Ayan, ipinagtatanggol mo na. Si Lu Qingyue. Kahit sino na lang ang papasukin mo, mukhang talagang wala ka ng balak na bumalik sa pamilya Lu. Sabi ko na, kahit wala ang apelyido, makakapag-asawa pa rin ako ng gusto kong pakasalan at mamuhay ng maayos. Tara na, magpakasal tayo. Ganito na lang ba talaga? Ako nagpakasal? Oy, Ginoong Shen, alam ng tiyuhin mo na hindi ka na naman sumipot sa blind date. Galit na galit siya ngayon. di sabihin mo sa kanya, wag na siyang magalit. Kasi, may asawa na ako. Siye? Ano? Wag na. Wag mo muna sabihin yan. Sabihin mo na lang sa tiyuhin ko na dahil sa ipinakilala niya sa akin ngayong araw, nagkasakit ako sa takot, kaya nakaratay na lang ako sa bahay. Tingnan natin kung ano ang gusto niyang gawin habang wala ako sa mga susunod na araw. Hindi na muna kita kakausapin. Binibining Shen, narinig mo na ang nangyari sa pamilya namin. Itinatag ng mga magulang ko ang Lu Group, pero wala akong kakayahang panatilihin ito. Ninakaw ito ng pinsan ko. Kapag pinakasalan mo ako, baka marami kang daing na maranasan. Kung nagdadalawang isip ka ngayon, Nagdadalawang isip? Hindi mo ba sinabing aalagaan mo ako? Ikaw ba ang nagsisisi? Siya, hindi ako nagsisisi. Ikaw, may matitirhan ka ba ngayon? Wala. Di sa bahay muna tayo. Maupo ka muna. Kukuha ako ng tuwalya at bagong sipilyo para sa iyo. Pasensya na. Wala akong damit pang babae dito. Ang mga damit ko, tiis-tiisan mo muna. Nandyan ang banyo. Salamat. Honey, nasaan ang hairdryer? Honey, mahal, anong nangyari sa'yo? Wala lang. Nasa lababo ang hairdryer. Anong iniisip mo kanina? Ang lalim ng iniisip mo. Iniisip ko lang yung tungkol sa trabaho. Oo, trabaho. Kailangan ko munang gumawa ng resume. Sige, samahan kita. Kumusta? Nakita ko po na may hiring kayo para sa System Security Engineer. Tama po ba? Ako si Lu Qingyue.
Yung Lu Qingyue, mula sa pamilyang Lu. Pero, wala na akong kinalaman sa pamilyang Lu ngayon. Kumusta? Kumusta? Tagapamahala Wang, si Qingyu po ito. Yung proyekto na nabanggit mo dati. Tiyak na may masamang balak siya. Pero ano kaya ang problema? Kumusta? May problema sa code na to ah. Naiintindihan mo? Tingnan mo dito. At dito. Sa ibabaw, parang normal na loop lang. Pero sa totoo lang, nag-encrypt at kumukuha ng mga partikular na file at ipinapadala sa external IP na to. Ang weird naman ng screenshot mo. Siya. I-focus mo ang investigasyon dito sa part na to. Bilisan mo. Parang hindi pangkaraniwan. Ang asawa kong to ah. Oy. Siya. Maraming salamat po sa mahalagang pagkakataong ito. Okay, bukas ng 10:00 ng umaga. Sisiguraduhin kong hindi ako huli. May interview ka na. Kaya mo yan. Kaya natin to. Dala mo ba ang resume mo? Dala ko, kumusta? Ako, si Lu Qingyue. Nagtapos ako sa... Mabuting kapatid ko, nababaliw ka na ba sa paghahanap ng trabaho? Ni hindi mo alam kung saan mo inilagay ang resume mo. Ito ay isang subsidiary ng Lu Group. Naloko lang pala ako. Anong nagmamadali? Nandito ka na rin naman. Magkwentuhan naman tayo. Qingyue, tingnan mo naman ang sarili mo. Ngayong wala ka na sa pamilya Lu? Wala ka man lang mahanap na disenteng trabaho. Tapos, nagsasabi ka pa ng, gusto mong bigyan ng leksyon ng pamilya Lu. Kawawa ka naman. May karanasan ako. May pinag-aralan ako. May kasanayan ako. Kahit saan, hindi ako mawawalan ng trabaho. Ang pagpunta ko rito sa inyo ay aksidente lang sa maraming aplikasyon ko. Kahit gustuhin niyo akong kunin, hindi ko naman kayo kailangan. Lu Qingyue, alam mo ba kung bakit ang mga resume mo nitong mga nakaraang araw ay parang bato sa tubig? Sa dami ng interview mo, bakit ilan lang ang tumawag sa'yo? Matagal na kitang inabisuhan. Salong Cheng, sa mga kilalang kumpanyang ito, sino ang maglalakas loob na kumuha sa'yo? Kung gagawin nila yon, kalabanin nila ang Lu Group. Ikaw, huwag ka nang magpakapagod sa industriyang ito. Lumaw. Bastos ka. Ano? Gusto mong manapak? Huwag mong kalimutan kung kaninong teritoryo ito. Guwardiya! Guwardiya! Sino ka? Ang lakas ng loob mo. Lu Qingyue, ang galing mo ah. Hindi ba't dati nakikipag-propose ka pa sa isang pulubi? Ang bilis mo namang nagpalit ka na ng kabit? Talagang wala ka ng pakialam. Kahit anong klaseng tao, tatanggapin mo? Dilat ang mga mata mo, tingnan mong mabuti. Ako yung pangit na pulubi. Ikaw, paano mo naging? Ikaw, paano mo naging ikaw? Ayos Lu Qingyue. Swinerte ka no? Nakatsamba ka ng pulubing nagbabago ng itsura. Pero ano naman yon? Isang pulubi, isang itinakwil. Sa hinaharap, mamulot ka na lang ng basura sa Jiangcheng. Aray, Lumaw. Kung muling magsalita ka ng walang galang sa aking asawa, sa susunod, hindi lang isang sipa ang aabutin mo. Ikaw. Lu Qingyue. Loko-loko ka. Ikaw, Gusto mo pang subukan? Pasensya na. Baka hindi ko makita ang mas magandang trabaho. Pero sinabi kong aalagaan kita. At tutuparin ko ang pangako ko. Kahit mag-deliver ng pagkain, kahit mag-drive ng taxi, ako ay siguradong kikita ako ng maayos para alagaan ka. Naniniwala ako sa'yo. Kahit mag-deliver ng pagkain, kahit mag-drive para sa ride-hailing, ako ay tiyak na magtatrabaho ng mabuti para suportahan ka. Naniniwala ako sa iyo. Pero bakit palagi mong iniisip ang pagde-deliver ng pagkain? Pwede kang pumunta sa Shenxi Group para tingnan. Shenxi. Ang Shenxi na number 1 sa Jiangcheng.
Saan ako magkakaroon ng pagkakataon? Shenshi, Lu Qingyu. Hindi ka pa ba nagigising sa panaginip mo? Ang kumpanyang ganoon ang level. Matagal na akong humihingi. Kahit ang kanilang presidente. Kahit ang mukha, hindi ko nakita. Paano mo makakamtan iyon? Dahil wala kang silbi. Ikaw, Handa ka bang makipagpustahan? ano ang pustahan? Ang pustahan ay ang asawa ko. Kung kaya niya sa sarili niyang kakayahan. Pumasok sa Shensi Group. Kung papasok siya, Lushi Group. Dapat aminin ang pagkakamali at ibalik sa kanya ang katayuan bilang tagapagmana at posisyon. Sige. Kailangan mo pa ring umuwi. Lu Qingyu. Nasaan ang tapang mo kanina? Hindi ko kailangan. Lushi Group, sa simula pa, ito ay ng kanyang mga magulang. Sila ang nagtayo nito. Ang taong tulad mo na ng agaw ng pugad, hindi karapat-dapat na magmay-ari. Ang Lu Group ay talagang pinaghirapan ng kanyang mga magulang mula sa wala. Ang mga tulad mong ng agaw ng pugad ay hindi karapat-dapat magmay-ari nito. Ano? Takot kang sumugal? Umapayag ako. Kung makakapasok siya sa Shen Group, luluhod ako at magmamakaawa para bumalik siya sa Lu family. Pero sa tingin ko kahit ang pintuan ng Shen Group ay hindi niya mapapasukan. Hintayin na lang natin. Siya. Bukas, ang technical department ay maghahanap ng bagong tauhan para sa akin. Isa pa, sa Lu Group may isang tao bang gustong makipagkita sa akin? Amo Shen, Bukas ng umaga, anyayahan mo siya sa kumpanya. Sabihin mo isinasaalang-alang kong makipag-usap sa kanya. Ang gwapo niya talaga. Ang ganda-ganda talaga. Oy, akala ko nga pinag-usapan ninyo kagabi sa bahay na hindi kayo pupunta para hindi kayo mapahiya. Maganda man ang suot, hindi pa rin maitatago ang amoy mababang uri. Lu Qingyu, mas mabuti pang tigilan mo na ang pagpupumilit. Dali-daliin mo nang dalhin ang asawang pulubi mo at umalis na kayo rito. Mas mabuti pang asikasuhin ninyo ang mga sarili ninyo. Huwag ninyong isiping dahil maganda ang itsura ninyo ay mas mataas na kayo sa iba. Kaysa mag-aksaya ng oras dyan, mas mabuti pang ayusin mo ang gusot ng Lu Corporation. Kung wala nang maglalagay ng puhunan, sa tingin ko, malamang hindi na aabot sa susunod na quarter. Anong pinagsasabi mo? Ano ba ang alam mo? Wala akong alam. Nagpapanggap ka lang. Ate, sa tingin ko, mahirap ang buhay mo. Anong kalokohan yan? Anong alam mo? Wala akong alam. Nagpapanggap ka lang. Ate, sa tingin ko, mahirap ang buhay mo. Bakit ka sumusunod kay Lu Qingyu? Nagdudusa ka pa. Sumunod ka sa kanya. Mas mabuti pa nga, yung guard sa pintuan ng Shens? Siguro, mas masahol pa kaysa sa pagmamakaawa mo dati. Ano naman, hindi nagnanakaw o nang aagaw, kumakain sa sariling pawis. Mas mabuti kaysa sa mga nagnanakaw ng ari-arian ng iba. At nakikipagrelasyon sa may kasintahan. Mas marangal pa. Ikaw? Ito ba ang pakiramdam na may nagtatanggol sa iyo? Ang ganda pala. Ako at si Mauge. Pero si Amo Shen personal na inimbitahan na bisita. Mamaya, si Amo Shen ay personal na sasalubong sa amin. Ano ba kayo? Oh? Si Amo siya ng personal na sasalubong? Paano ko hindi alam to? Siyempre, wala kang karapatan malaman. Ang itinerary ni Amo Shen. Para sa mga tulad ninyong nasa ilalim, pwedeng malaman? Huwag kang mag-alala. Sandali lang, may sasundo sa amin. Susunduin kayo. Lu Qingyu, hindi ka pagising. Sa buong kumpanya, ako lang. Ang makikipag-ugnayan. Sa mga tulad ninyo. Mga taong nasa ilalim. Mga katulad ninyong mga ordinaryong tao. Kayo po siguro si Amo Sen, no? Matagal ko na kayong naririnig. Amo Sen, hindi ko inakalang na may ganito kayong kalaking kumpanya, ay kayo pa mismo ang sasalubong sa amin. Napakabata pa pero may nagawa na. Hindi tulad ng mga walang pinag-aralang mga lalaki na pumupunta sa kumpanya para manggulo. pasensya na po. Nagkakamali po kayo ng tao. Hindi po ako si Amo Sen. Ikaw, isang assistant. Bakit ka ganyan ang suot habang naglilibot?
Nagpapanggap ka pa. Assistant Chen, tama ba? Kung ganoon, pakisabi mo sa taas na agad-agad na dumating na kami. Sabihin mong bumaba na siya kaagad. Naghihintay kami rito at nanlalambot na ang mga paa namin. Hindi na bababa si Amo Sen ngayon. Ano? Siya ang nagpatawag sa amin tapos hindi niya kami papansinin. Niloloko niya ba kami? Bagamat hindi ako si Amo Sen. Ako ang personal na assistant ni Amo Sen, si Tsen siya. Ngayon, ang pakikipagtulungan ng Shen at Lu ay ganap na ipinagkakatiwala sa akin. Ah, hindi. Malaking pagkakamali lang ito. Kami ang hindi nakakilala sa inyo. Huwag niyo pong isipin yon. Huli na. Kanina, ang inyo at ng babaeng itong pag-uugali at pananalita ay nagpapakita na wala kayong sinseridad sa pakikipagtulungan sa Shen Group. Huli na. Kanina, ang iyong pakikitungo sa babaeng ito ay nagpapahiwatig na hindi naman talaga tapat ang pakikipagtulungan sa aming Shen Group. Sasabihin ko ito ng tapat kay Ji Shen. Eh bakit ka bumaba? Ano ba talaga ang pakay mo? Para lang pagtawanan kami. Linawin mo ang sinasabi mo. Espesyal akong bumaba para anyayahan si Jilu na umakyat. Nakita mo na? Assistant Chen, hindi maganda ang paraan mo. Muntik na magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Pero si Jishen ninyo, matalas pa rin ang mata. Alam niya kung sino ang mahalagang bisita. Anong pinagtatawa mo? Hoy, kung kaya mong tumawa ka na ngayon. Hindi ka na makakatawa sa susunod. Kapag natupad na ang pustahan, kayong lahat ay luluhod at iiyak kayo para makiusap sa akin na bigyan kayo ng makakain. Sina, Assistant Shen. Ji, Lumao. Sa palagay ko, nagkakamali ka. Ano? Ang gustong anyayahan ni Ji Shen ay si Ji Lu Qing Yue. Imposible. Tiyak na nagkakamali ka. Basura lang siya. Ako ang mahalagang bisita ninyo. Ang mahalagang bisitang gustong anyayahan ni Ji Shen, mas alam ko kaysa sa inyo. Dahil si Ji Shen namin ay narito mismo ngayon. Ang mahalagang bisita na imbitahan ni Pinunong Shen, mas alam ko kaysa sa inyo. Dahil ang aming pinuno na si Shen ay narito ngayon. Pinunong Shen. Oh, ang ibig kong sabihin, si Pinunong Shen sa ngayon ay naghihintay sa itaas. Ginoong Lu. Kaya tara na. Anong ipinagmamalaki mo? Kuya Mao, ayos ka lang ba? Umalis ka. Lahat ito ay dahil sa masamang ideya mo. Oh, Ginoong Lu. Kaya simulan na natin ang interview ngayon. Tanong ko lang, Ginoong Lu, kapag pumapasok kayo, sanay ba kayong unang gumamit ng kaliwang paa o kanang paa? Shen siya, pinapayagan kitang magbabaya, hindi pinapayagang magpakalayaan. Ang tanga naman ng tanong na ito. Perpekto, kahit hindi ko alam kung bakit. Pero, amo, dahil inutos niya ito, tiyak na may dahilan siya. Si Pinunong Shen ay tiyak na para sa akin sa tanong na walang pagkakamali at magiging proud. Kahit hindi ko alam kung bakit. Pero ang amo, dahil ganito ang inutos, tiyak na may dahilan siya. Si Ji Shen ay tiyak na para sa aking problema na walang kapintasan at magiging proud. Hindi nakakagulat na Shen Group problema na mukhang simple at basta-basta. Sa totoo lang, may lihim na kahulugan. Ang kaliwang paa ay kumakatawan sa pagiging matatag at konserbatibo. Ang kanang paa ay kumakatawan sa pagiging mapangahas at progresibo. Sa mas malalim na antas, marahil ay sinusubok ako tungkol sa lohika ng pasukan ng sistema ugali ng mga user pati na ang mas malalim na komprehensibong pag-unawa. Dapat akong mag-ingat sa pagsagot. Assistant Chen, ang tanong ninyo ay napaka-sophisticated. Mula sa perspektibo ng ergonomics, karamihan ng tao ay pipiliing unang ilakad ang kanang paa. Ngunit, sa napakakaunting partikular na sitwasyon, may mga taong pipiliin ang kaliwang paa. Kung imap sa arkitektura ng sistema, sa palagay ko, ang dapat isaalang-alang ay Halimaw. Saan nakuha ni Ji Shen ang halimaw na ito? Hindi nakakagulat na lalaking pinili ko. Kahit ang pag-iisip niya ay ang cute. iyan ang aking buong paliwanag. Napakagaling na pagsusuri. G, Lu, binabati kita na nakapasa sa interview na ito. Inaasahan naming sumali ka sa Shen Group. Hoy, ang bilis mo namang napalayas. Sabi ko na nga ba? Paano kayang si Shenzong magkagusto sa mga tulad ninyo? Tama. Sayang na sayang ang oras ng Shenshi. Wala talagang pagkilala sa sarili. Malamang malulungkot ka ng husto. Nakuha ko na ang paunawa ng interview sa Shenshi. Shenshi, pasok na ako diyan. Huwag mong kalimutan ang pustahan. Ikaw? Mao, Kuya Mao. Kung may panahon ka pa,
Mas mabuti pa na bumalik kayo at asikasuhin ang kumpanya. Dapat, huwag ninyong sisihin ako kung hindi ko kayo binalaan. Ano ibig sabihin yan? Ako, hindi ko rin alam. Kuya Mau. Ano sinabi mo? Ang dokumentong inihatid noong nakaraang linggo ay isang bunton ng kalat na code. Ang kabilang panig hindi lang humihingi ng bayad pinsala, kundi magbabawas pa ng puhunan. Yung file na na-deliver noong isang linggo, sira-sira at hindi mabasa, hindi lang humingi ng bayad pinsala ang kabilang panig, gusto pa nilang bawiin ang puhunan. Napaka-importanting file noon, bago i-deliver, bakit hindi mo muna tiningnang mabuti? Yung set ng code na yon ay dati pang gawa ni Lu Qingyue nang mag-isa siya sa kumpanya. Pagkatapos siyang paalisin sa kumpanya, wala nang nakakaunawa. Kaya naipadala na lang. Ganoon pala, may iniwan pa siyang bomba para sa atin. Iyon ang ibig niyang sabihin. Ipagdiriwang natin ang aking hindi inaasahang pagpasok sa Shen Corporation. Pagbati, mahal. Ano naman ang plano mo sa susunod? Yung sinabi mo dati, nagising ako. Ang mga bagay na para sa mga magulang ko, dapat kong bawiin. Ang Lu Corporation ay hindi dapat mapunta sa kamay ni Lu Mao. May plano ka na? Noong nagtatrabaho pa ako sa Lu Corporation, dati, ang core project nila, ang underlying code, ay palaging ako lang ang gumagamit at nag-operate. Kung nagmamadali silang magtapon sa akin ng walang awa, noong nasa Lushi ako, noong nagtatrabaho ako doon, ang kanilang pangunahing proyekto, code sa ilalim, palagi naman, ako lang ang magpapatakbo. Dahil nagmamadali silang magtaksil, pagkatapos gamitin ang tulong. Kailangan nilang magdusa, nararapat na parusa. May iba pa ba? Mayroon pa. Hindi mo ba naisip ito? Seryoso ka ba talaga sa akin? Hindi mo gagawin. Sandali lang na pagkilos ng walang pag-iisip. Gusto mong ikumpara ako sa dati mong kasintahan. Nagtatampo. Sa umpisa, may kaunting pagiging impulsibo ako. Pero dahil kinasal ako sa iyo, pinangako kong aalagaan kita. Kaya magsisikap akong kumita. Magsumikap sa trabaho. Bibilhan kita ng mas maraming magandang damit. Bibigyan kita ng mas malaking bahay. Hindi na kailangang maranasan. Mga araw ng paghihingi ng limos. Sa katotohanan, hindi ako. Kalimutan na. Hayaan muna nating isipin niya iyan. Masaya rin naman. Kaya ngayon, tayo, maaring tawaging bagong kasal na tayo. Siyempre, Kaya, bagong kasal. Sa panahong ito, siyempre. ang bagong kasal, sa ganitong pagkakataon, dapat bang may gawin? Hindi pa ako handa. Hindi pa talaga. Anong paghahanda ang kailangan dyan? Kusa na lang. Anong nangyayari? Boss Shen, may problema. Tinala ng tiyuhin mo ang ilang malalaking shareholder para alisin ka sa pwesto. Kalmahan mo. Sabihin mo ng maayos. Mukhang si Vice President Shen ay hindi naniniwalang may sakit ka. Kaya nitong mga nakaraang araw, sinasamantala niya ang dahilan ng pagpapalit ng system para tulad noong nakaraan, nakawin ang plano natin at naghahanap siya ng dahilan para matanggal ka. Mukhang gusto talaga nila akong pilitang lumabas. Siya. Tulungan mo muna akong harapin sila. Gusto mo uling gawin yung ginawa mo dati? Magnakaw ng plano namin? Tapos ngayon, naghahanap ka pa ng dahilan para maalis ako? Mukhang gusto talaga nila akong palabasin. Siya. Mauna ka na at harangin mo muna sila. Yung problema sa system, ako na ang bahala. Jingyu, ikaw ba? Marunong ka rin bang mag-ayos ng virus? Hindi ko inaasahan na ganito ka-espesyal ang hiring process ng Shen Corp. May emergency skills test pa. Parang entrance exam nung nag-aaral pa ako.
Ang hindi ko lang alam, bakit si Assistant Chen ay sa'yo tumawag? Baka nagkamali lang ng nailagay na numero. Oy, mahirap ba yan? Mahirap. Pero para sa akin, madali lang yan. Malware removal successful. System security reinforcement complete. Talaga? Ang galing mo naman. Matagumpay ang pag-clear. Kumpleto na ang pag-secure ng system. Talaga? Ang galing-galing mo naman. Paano mo alam lahat yan? Swerte ko talaga sa'yo. Sa totoo lang, marami pa akong alam. Pero, ikaw ang unang nagpuri sa akin ng ganyan. Dati sa Lushi, sabi nila, nabaliw na raw ako sa pagko-code. Walang patutunguhan. Ay nako, bulag lang sila. Ang asawa ko ang pinakamagaling. Kailangan kong sabihin agad kay Chensha para ma-adjust niya ang plano laban kay Uncle. Ginoong Lu, hindi kayo pwedeng pumasok. Bawal pumasok ng basta-basta dito. Umalis ka dyan. Hinahanap ko ang kapatid kong si Lu Qingyue. Bakit hindi ako papasukin? Paumanhin. Nalate ako. Hindi ko siya napigilan. Lumaw, anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome dito. Ano ba yan? Qingyue. Kapatid. Pakiusap ng kuya mo, pwede ba? Maraming order ngayon sa kumpanya ang hindi ma-deliver. Naputol ang lahat ng funding. Bumalik ka sa kumpanya at isulat mo ulit ang code. Ikaw lang ang makakapagligtas sa Lushi ngayon. Maraming order ang kumpanya ngayon na hindi ma-deliver. Putol na ang cash flow. Bumalik ka sa opisina at ayusin mo ang code. Ikaw lang ang makakapagligtas sa Lushi. Mukhang, hindi ka pala ganoon katanga. Ang aga mo pang nalaman, Qingyue. Kinausap ko na si Lolo. Basta bumalik ka lang. Ang posisyon ng tagapagmana ng Lushi at ang dati mong shares ay ibabalik sa'yo. Nanalo sa pustahan. Karapatan ng asawa ko yun. Ang mga bagay na dapat ibalik sa kanya ang ginawa mong pusta. Kuya Lu, ang galing ng plano mo ah. Si. Pumapayag ako. Pero kailangan mo bumalik sa Lushi ngayon din. Bukod sa mga bagay na talagang sa akin, may iba ka pang may offer? Pagpapabalik mo sa akin para mag-ayos ng gulo ay hindi mura ang presyo. Lu Qingyue. Ang kumpanyang ito ay pinaghirapan ng mga magulang mo. Hahayaan mo lang bang dahil sa isang bug sa programa, maputol ang cash flow at tuluyang bumagsak? Hindi ka ba natatakot na hindi makapagpahinga ang kaluluwa ng mga magulang mo? Natatakot. Siyempre, natatakot ako. Pero mas natatakot ako na patuloy na sisirain ang mga bukbok na tulad ninyo ang Lushi. Hindi ka pa rin mapalagay? Natatakot ako. Siyempre, natatakot ako. Pero mas natatakot ako na ang Lushi ay patuloy na sisirain ng mga uod na tulad ninyo. Kung uuwi ako, para lang akong maglilinis ng kalat ninyo ng walang saysay. Tapos, itatapon mo lang ako pagkatapos. Kaya, parehong halaga, parehong palitan. Siya, pwede akong bumalik. Tutulungan ko ang Lushi sa programming para malampasan ang krisis na ito. Pero may isa akong kondisyon. Kailangan mong i-anunsyo sa publiko na ako ang tanging legal na tagapagmana ng Lushi. Ang voting rights mo at ni Lolo, kailangang ilipat sa akin sa pamamagitan ng kontrata. Kuya, kaya mo bang tanggapin to? Tanging tagapagmana? Ibig sabihin nito, talagang wala na akong laban. Hindi pwede. Sinasamantala mo ang sitwasyon. Ganoon ba kung ang Lushi ay mababang karota? Dahil sa putol na cash flow, edi talagang mawawalan ka ng lahat. Pero kung papayag ka ngayon, baka sakali maging isang mayamang second generation ka pa rin. Kain at inom lang ng kain at inom. Hindi ba't masaya yon? Ang tigas ng mukha mo. Ako. Kakausapin ko muna si Lolo. Ang tapang mo. Ako. Uuwi muna ako para makipag-usap kay Lolo. Ang galing! Yung, gagawa ako ng bago para sa'yo. Bagong security system. Para palitan yung dati. Para safe lang. Ang dami mong alam. Ano pa ba ang hindi mo kayang gawin? Yung, paano harapin ang biglaang atake ng asawa ko. Hindi ko pa masyadong alam. Dapat nasa ilalim ako ng kotse. Hindi sa loob. Tuloy lang kayo. Kutie.
Si Lu Qingyue na cutie na to, naglakas loob pang makipagnegos sa akin. Sino ba siya para gawin yon? Bro, anong nangyari? Pumayag ba siya? Oh. Gusto pa niya ang posisyon bilang tagapagmana ng Lu clan. Para tuluyan na akong umalis, panaginip lang yon. Pumayag ba siya sa'yo? Gusto pa niya ang posisyon bilang tagapagmana ng Lu clan. Gusto niyang tuluyan akong paalisin, panaginip lang yan. Nakakainis. Ano bang minamadali mo? Sabi ko nga, ipapadala ko na. Kung magmamadali ka pa. Sino ka? Ako si Vice President Shen. Vice President Shen? Tingnan mo naman ito, hindi ko po alam na kayo pala. Ay, pasensya na po sa abala. Pasensya na po. Ano po ang utos ninyo sa akin? Opo. Mabilis po talaga ang balita ninyo, Amo Shen. May konting problema nga po talaga kaming nahaharap. Totoo po. Handang tulungan ang Lu clan. Pero biglaan naman po itong tulong ninyo. Wala naman po tayong relasyon. Dahil may pakinabang ka sa akin, ang Shen clan ay nakakuha ng isang talento mula sa inyo kamakailan. Napakasuwail niya. Lagi niyang sinisira ang mga plano ko. Si Lu Qingyue ba? Ang taong ito, dahil siya ay galing sa inyong pamilyang Lu. Ikaw ang bahala na paalisin siya sa Shen clan. Kapag natapos mo ito, ang problema ng Lu clan ay aking lulutasin. Ikaw ang bahala, palayasin mo siya mula sa Shenshi para sa akin. Kapag natapos ang bagay ang problema ng Lushi, tutulungan kitang ayusin. Naiintindihan. Vice Presidente Shen, huwag kang mag-alala. Ipagkakatiwala ko sa akin ito. Tiyak na palalayasin ko ang batang ito ng tuluyan mula sa Shenshi. Kuya Mao, kaninong tawag? Ano ang sinabi? Ano ang sinasabi? Hempe. Sinabi. May pag-asa tayo. At may paraan ako para tuluyang mapatay si Lu Qingyue. Qingyue, sabihin mo, ang ating kasal ay biglaan, hindi ba? Eh di magkaroon kaya tayo ng seremonya ng kasal? Parang may kulang kasi. Dapat lang. Pero hindi ko alam kung si Lumao at si Suyo ay titigil kaya sila. Sa tingin ko, kapag ganap ko nang nabawi ang Lushi, saka tayo magkakaroon ng seremonya ng kasal. Hindi ba't maganda iyon? At maaari ring magbigay kasiyahan sa kaluluwa ng aking mga magulang sa langit. Mangyayari iyon, sigurado. Tayo. Nasaan ang aking workstation? Assistant Chen, ang arrangement ng kumpanyang ito ay hindi makatwiran. Makakapagbigay pa rin ng kapanatagan sa mga kaluluwa ng aking mga magulang. Mangyayari yan. Tayo. Nasaan ba ang workstation ko? Assistant Chen, hindi tama ang arrangement ng kumpanya ninyo. Hindi makatarungan. Lumao, bakit ka nandito na naman? Ano ba? Ang usapin ng tagapagmana na pag-usapan na namin ni Lolo. Ha. Tagapagmana? Ibabalik pa ba sa'yo? Lu Qingyue, gising ka pa ba? Sabihin ko sa'yo ang totoo, ang Lu Corporation ngayon ay wala ng anumang problema. Ang bilis naman na hack. Hindi ko talaga inaasahan. Marami ka pang hindi alam, Assistant Chen. Ano pang hinihintay mo? Sabihin mo agad sa dalawang kasamahan na ito ang aking bagong katayuan. Vice President Shen, upang mapabilis ang pakikipagtulungan sa Lu Group, espesyal kaming kumuha kay Ji Lu bilang kinatawan ng partner upang magsagawa sa aming departamento ng teknolohiya. Ng 3 buwang palitan at pag-aaral. Ano? Nag-invest si Shen Jun sa Lu Corporation? At may ganitong external hiring para sa collaboration? Hindi naman dumaan sa Board of Directors at sa akin. At, ano pa yung pakikipagtulungan at pag-hire ng mga dayuhan? Hindi siya dumaan sa Board of Directors at sa akin. At, hindi dumaan sa tamang proseso. Hoy, isang pulubi. Swerteng nakapangasawa ng isang itinakwil. Talagang inisip mo na importante ka. Dahil naglakas loob kang makialam sa pag-uusap tungkol sa mga isyu ng mataas na posisyon sa pamilya Shen. Alam mo ba ang pamilya Shen? Na anong antas? Naglakas loob kang tawagin ng direkta ang pangalan ni President Shen. Vice President Shen. Vice President man o hindi iyon ay ikaw pa rin isang taong hindi mo kayang abutin. May karapatan ka bang mag-utos dito? Kahit si President Shen mismo. Ang maglagay ng isang taong walang alam sa teknolohiya at puno ng masamang balak para makipag-ugnayan sa Departamento ng Teknolohiya ay isang maling desisyon din. Hindi ka welcome dito. Lu Qingyue, ingatan mo ang iyong ugali. Ako ngayon ay espesyal na kinatawan ni President Shen.
maaari ring ituring na inyong amo. Inuutusan kita ngayon agad-agad ayusin mo para sa akin ang isang malinis na workstation. Panaginip lang yan. King Yan. Tayo na dito. Masama ang hangin. King Yan. Tara na. Dito. Hindi maganda ang hangin. Hintayin ninyo ako. Tingnan natin kung sino ang huling tumatawa. Talagang hindi ko inaasahan. Si Lumao ay nakahanap pa ng tao. Mag-invest sa ganoong kalat na sitwasyon. Ang Vice President ng Shenxi, ang talagang isip niya, hindi ba ito walang kita, di ba? Tiyak na alam na ni Airshoe, makakapag-decode si Qing Yue ng kanyang virus. Kaya sinadya niyang ilagay si Lumao bilang isang piyesa dito. Gusto niyang sirain si Qing Yue mula sa loob. Lahat ay dahil sa akin. Huwag kang magalit. Baka ang vice-presidente ng Shenxi ay isang tumitingin lamang sa agarang kapakinabangan. Makitid ang pananaw. Isang taong hindi nakikilala ang tama at mali. Gumawa ng ganoong kakaibang desisyon. Hindi rin nakakagulat. King Yan, sa totoo lang, kilala mo ba ang presidente ng Sensi? Bakit mo nasabi iyan? Nakalimutan mo, bago kita nakilala, ay nasa tabi ng daan. Isang pulubi. Bakit mo nasabi yan? Nakalimutan mo na, bago pa kita nakilala, sa tabi lang ng kalsada. Isa lang akong pulubi noon. Parang yung tono mo pag binabanggit mo siya. Hindi parang estranghero. Sa halip, galit na galit ka. Kasi naman, ang mga magulang ko dati ay nagtrabaho sa Shen Group. Sila kasi ay inabuso at tinapakan ng Vice President na si Shen. Kaya simula pagkabata, naririnig ko na yan, kaya natural lang na naalala ko. Nagtatrabaho pala ang magulang mo sa Shen Group. Paano ka naging pulubi? Maaga kasing namatay ang mga magulang ko. Kaya, King Yan, pasensya na. Hindi ko dapat binanggit yon. Nasaktan ka tuloy. okay lang, tingnan mo, kahit papaano, sa bagay na, pareho tayo. Mula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Aalagaan kita ng mabuti. Oo nga pala, Qingjue. Noong nagtatrabaho ka pa sa Lu Group, may naiwan ka bang mahahalagang dokumento? Oo nga Qingjue. Noong nagtatrabaho ka pa sa Lushi Group, sa panahon ng iyong trabaho, may naiwan ka bang mahahalagang dokumento? Meron naman? Bakit bigla mo tong binanggit? Ang taong katulad ni Lumao. Sa pagmamaneho ng kumpanya, malamang hindi magiging tapat. Kaya nga iniisip ko, dahil pansamantala, hindi natin masolusyonan ang problema. Kaysa naman gamitin mo ang nasayo. Alisin, ang taong may problema. King Yan, ikaw talaga ang swerte ko. Oy! Lu Qingyue kahapon, sinabi ko sa'yo na bigyan mo ako ng espesyal na workstation, binabaliwala mo lang, di ba? Ngayon na, agad itigil mo lahat ng ginagawa mo, linisin mo ang mesa para sa akin. Kuya, hindi talaga ako ayaw makipagtulungan sa'yo, pero kanina, ako ay nag-aayos ng mga dokumento. Nakita ko, noong nagtatrabaho ako sa Lushi Group, ilang mahahalagang proyekto na ako ang responsable. Anong kinalaman ko dyan? Dito sa loob pero maraming involved mga detalye ng pagdaloy ng pondo noong taon na yon. Ikaw naman. Kuya, ikaw ang responsable sa Lushi. Dito sa loob, marami itong kinasasangkutan mga detalye ng daloy ng pondo noong mga panahong iyon. Ikaw? Kuya, ikaw ang responsable sa Luz. At ikaw din ang espesyal na kinuhang kinatawan ni Vice President Shen. Ang mga mahahalagang dokumentong ito. Dapat talagang ikaw ang personal na tumingin. Paano kung may mali at madamay si Vice President Shen mo? Hindi maganda yon. Mga ilang taon na ang nakalipas na mga lumang record yan. Ano bang mapapala sa pagtingin? Sayang lang ang oras. Ang mga bill na ito, baka hindi magkatugma, di ba? Noong panahong iyon, si General Manager Tsang ay naglabas ng 20 milyon para sa Luz. Paano naging 10 milyon lang ang daloy sa ating kumpanya? Kung malaman ito ng kliyente o ng mga ahensyang pang-imbestigasyon, hindi lang ito usapang negosyo, may pananagutan ka sa batas. Tumahimik ka. Huwag kang magpapanggap dito. Ang perang yon ay inilipat ko noon para pansamantalang gamitin. Matagal na yung naibalik. Hindi naman ganoon kalaki ang issue. Ganoon ba? Oo nga. Ngayon, akin na ang pamilya Lu.
At si Vice President Shen ang sandigan ko. Kahit may problema man, wala kang karapatang bilang isang itinapon ng pamilya Lu na makialam. Kuya, hindi kita sinasadya talaga. Pero ang paggamit ng pondo ng kumpanya, Hindi mo karapatang ang itinapon na anak na pinalayas ng pamilyang Lu makialam. lumaw. Hindi talaga kita sinasadya, pero ang paggamit ng pondo ng kumpanya ay talagang ilegal na gawain. Kapag napatunayan, hindi lang ang reputasyon ng Lu ang masisira, pati ikaw ay mananagot din. Vice President Shen, marahil ay hindi niya gagawin para sa iyo labanan ang batas. Ano naman kung ilegal? Ang mga shares na iniwan ng mga magulang mo noon, hindi ba't ginamit ko rin ng paraan para makuha ang mga iyon? Ngayon, ang pamilyang Lu ay akin si President Shen ay may suporta. Kahit may problema. Basta ako yakapin ko lang ang malaking suporta ni President Shen. Sa lalong madaling panahon, ang hadlang mong ito ay itataboy. At saka ang mga lumang ebidensya ay sirain. Sino ang makakaalam na ako ang gumawa? Ano ang magagawa ko? Bawat salitang sinabi mo kanina ay malinaw na nai-record ko dito. Niloko mo ako. Ibigay mo ang cellphone sa akin burahin. Kung hindi, gagawan kita ng masama. Marahil ay huli na. Bago ka pa pumasok kanina, ay naipasa ko na ang mga kaugnay na ebidensya sa pulisya. Ngayon, malamang ang mga pulis ay nasa baba na. Magsaya ka sa buhay mo sa bilangguan lumaw. Naipasa ko na ang mga kaugnay na ebidensya. Isinumite na sa pulisya. Shed. Ngayon malamang ang mga pulis. Nasa ibaba na ng gusali siguro. Magsaya ka ng mabuti sa iyong buhay sa bilangguan. Kuya, ang Lucy. Sa hinaharap, ako na lang ang mag-isa na legal na tagapagmana. Ginoong Lumaw, may naghahanap sa iyo sa ibaba. Sumama ka sa akin. Hindi. Ayaw kong sumama. Ikaw ang nagtayo ng bitag para sirain ako, Taksil. Kanina lang ako pumasok sa Shenxi, hindi pa kita napapaalis. Bitawan mo ako. Pupunta ako kay Vice President Shen, nangako siyang poprotektahan niya ako. Kapag hindi masolusyonan ang problema, solusyonan mo ang taong nagdulot nito. Epektibo pala ang paraang ito. Si Lumaw, walang kwentang tao. Nahuli pa siya. Kung gayon, ang susunod. Ako kaya ang susunod? Mabuti. Ngayon, si Lu Qingyue, ang naging tanging tagapagmana ng Lu Shi. Kung alam ko lang hindi dapat ako nakinig kay Lumaw. Kung hindi, sana ako ang nakatayo sa tabi ni Lu Qingyue. Ay ako. Kung alam ko lang, hindi ko dapat sinunod si Lumaw. Kung hindi, ako sana ang nasa tabi ni Lu Qingyue. Ako sana ang nagtatamasa ng lahat ng ito. Dapat talaga ako. Oy. Oh. Oo nga. Ganito talaga dapat ang mangyari. Lahat ng ito, sa akin talaga dapat. Binabati kita sa tagumpay ng plano. Salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa napakagandang ideya mo, hindi ko alam kung gaano pa katagal ako magtitiis. Ngayon, naalis na ang mga nakakasagabal. Yung pinag-usapan nating kasal, pwedeng pag-usapan ulit? Mahal, sa totoo lang, gusto ko ibigay sa'yo ang pinakamagandang kasal, pero kakakuha ko lang ng posisyon sa Lu Group. Mahal, sa totoo lang, gusto ko ibigay sa iyo ang pinakamagandang kasal pero kakakuha ko lang ng posisyon sa Lu. Wala akong ganun karaming pera, kaya ang naisip ko pwedeng maghintay ka pa ng konti. Hintayin mo akong makapag-ipon ng sapat na pera. Tayo ay magkakaroon ng mas maganda. Ano naman ang problema doon? Marami akong pera. Ikaw? Oh, ang sinasabi ko ay ang Shen. Ang Shen ay maraming pera. Ginoong Lu, tama ang sinabi ni Binibining Shen. Dahil sa iyong napakahusay na kakayahan sa teknikal at mga natatanging kontribusyon, pamunuan ng kumpanya, pagkatapos ng agarang pagtatasa, nagpa siya na magbigay sa iyo ng isang espesyal na subsidy para sa pagpapakilala ng talento. Pero 2 araw pa lang akong empleyado. Dahil mismo sa maikling panahon ng iyong pagpasok, ngunit ang iyong mga kontribusyon ay napakalaki, kaya lalong naging kapansin-pansin. Upang mapanatili mga pangunahing talento tulad mo, ang kumpanya ay magbibigay pa espesyal na mag-aproba ng isang bonus. Ang halaga ay 5 milyon. 5 milyon, napakarami nito.
Makatuwiran ba ito? Ang halaga ay 5,000,000. 5,000,000? Ang laki naman ito. Sobra naman ito. Makatuwiran ba ito? Ginawa ng tao ang mga patakaran. Para sa mga katulad ninyo mga natatanging talento, ang pamilya Shen namin ay hindi nakakulong sa iisang pamantayan. Napakaganda. Kailangan kong ibigay sa iyo ang isang pinakamagandang kasal sa buong mundo. Pero, narinig ko na ang mga napakagandang okasyon ay kailangan ng magpa-reserve ng 6 na buwan ng maaga o 1 taon bago makuha. Ngayon pa lang tayo maghahanap, hindi kaya huli na? Ginoong Shen, huwag kayong mag-alala tungkol dito. Ang grupo ng pamilya Shen upang ipakita ang pagmamalasakit sa tao. Sa lungsod na ito ay may maraming pangunahing lugar na may pangmatagalang estratehikong pakikipagtulungan at naglaan ng ilang schedule na espesyal para sa paggantimpala sa pamilyang pagdiriwang ng mga mahuhusay na empleyado. Basta kailangan ninyo, maaari naming unahin ang pag-aayos. Ang inyong kumpanya ay talagang karapat-dapat maging benchmark ng industriya. Mayroon pa palang ganito karaming hindi inaasahang benepisyo. Sa hinaharap, gusto kong pasalamatan ng mabuti si Ginoong Shen. Siguradong magkakaroon ng pagkakataon. Sige, magkakaroon talaga ng pagkakataon. Mas mabuti ngayon na kesa sa ibang araw. Ano kaya kung tingnan natin ngayon? Pwedeng makita ngayon mismo. Ang galing naman. Tara, Kumusta? Tagapamahalawang ba ito? May emergency. Ngayon din, kaagad, i-reserve nyo yung available na schedule ng venue. I-reserve nyo para sa akin. Oh, ngayon mismo. Kahit sino pa man yan dati, yung penalty fee, 3 beses naming babayaran ng Shenshi. Sa loob ng kalahating oras, gusto kong makita yung venue. At saka, ayusin nyo na parang top tier wedding rehearsal mode. Ginoong Shen, para sa pag-ibig nyo, napakarami kong isinakripisyo. Sobra-sobra na ang ibinigay ko. ang ganda. Kaya ba talaga natin dito gawin ang kasal? Chen siya. Magaling. King yan. Subukan natin sa harap. Gayahin natin ang itsura sa araw ng kasal. Parang Maya na naging Phoenix. Kahit isang pulubi ay nakatayo na rito. Suyu, anong ginagawa mo rito? Chingyue, paano mo nagawang magsalita sa akin ng ganoon? Ang tagal kitang hinanap. Magpapakasal ka na talaga? Tayo. Dito na ba talaga tayo pupunta? Suyu, kung may sasabihin ka, sabihin mo. Kung wala, umalis ka na. Nakapagparehistro na kami. Huwag mo kaming gambalain. Chingyue, ganoon ba ako kasuklam-suklam sa iyo? Yung dami ng taon ng pagsasama natin, ang dami ng alaala. Kasal na kami. Huwag mo kaming istorbohin. Chingyue, ganito na lang ba kabigat ang galit mo sa akin? Ang daming taon ng pagsasamahan natin, ang daming alaala. Alam kong nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Kumusta? Assistant Shen. Siya, kukunin ko na ngayon. May mga dapat pa akong asikasuhin. Suyo, huwag kang maghanap ng gulo dito. Ang mga nangyari noon, kalimutan ko na iyon. Kung may konting delikadesa ka pa, umalis ka na. Huwag mong ipahiya ang sarili mo dito. Ikaw si Miss Shen, di ba? Alam mo, ako lang ang nasa puso ni Chingyue. Sumama lang siya sa'yo para lang magselos ako. Huwag kang masyadong magpakalunod. Kapag iniwan ka niya, nakakahiya. Miss Su, ang luha mo sa sulok ng mata? Bakit puti? Hindi maganda. Miss Su, ang luha sa sulok ng mata mo? Bakit puti? Siguro sa daan papunta rito, nakalimutan mong bumili ng eye drops, kaya gatas na lang ang ginamit mo. Ikaw,
Ikaw, isang babaeng galing sa mga pulubi? Anong karapatan mong pagtawanan ako? Saang aspeto ka ba nakahihigit sa akin? Pamilya? Edukasyon? Ang mukha mo naman ay medyo maayos, pero hindi ko alam kung pang ilan ng version na ito. Ah, ganoon ba? Sayang naman, Miss Sue. Kahit na sa tingin mo, wala akong kayang pantayan sa iyo. Pero si Ching Yue, ako pa rin ang pinili niya. Gusto mo lang naman ng pera, di ba? Pulubing hamak, nagmamalinis ka pa. Sabihin mo na, magkano ang gusto mo para iwanan si Lu Qingyue? Kung ganoon, Miss Sue, magkano ba ang handa mong ibayad? Si Ching Yue ngayon ay isang technical expert na pinanatili ng Shen Group ng may malaking halaga at siya rin ang tanging tagapagmana ng Lu Group. Miss Sue, sa tingin mo, magkano ang kailangan mong ibayad para mapantayan ang lahat ng ito? Isa ka pa, ang tanging tagapagmana ng Lu. Miss Sue, sa tingin mo, magkano ang kailangan mong ibayad para mapantayan ito? Papakitaan kita ngayon. Aray. Ang sakit. Miss Shen, gusto ko lang sana makipag-usap sa'yo. Bakit mo ako itinulak? Ano ba yan? Wala sa lugar. Hindi naman kaya talagang naniniwala siya? Qingyue, hindi niya sinasadya yon. Kasalanan ko ang lahat. Hindi niya sinasadya na itulak ako. Ako lang, hindi ako nakatayo ng maayos. Naiintindihan ko na. May nagsabi na ba sa'yo na nasa 21 siglo na tayo at tapos na ang unang quarter? Luma na yung style mo. Kahit na ang pinaka-unproductive na plastic girl, hindi na gumagamit ng ganyang paraan. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba niya? Buti na lang mabilis akong umiwas. Qingyue, paano mo nasabi yon tungkol sa akin? Okay ka lang? Nasaktan ka ba niya? Buti na lang mabilis akong umiwas. Qingyue, paano mo nasabi yon tungkol sa akin? Sabi ko na nga, siya ang nagtulak sa akin. Suyo, kanina pa ulit-ulit mong sinasabi na ikaw ang nahulog sa sarili mo? Nakalimutan mo na ang sarili mong sinabi. Qingyue, alam kong galit ka sa akin. Pero tayo ang daming taon nating pagsasama. Hindi ba mas mahalaga pa yon kaysa sa isang babaeng kakilala mo lang? Pwede ba tayong magsimula muli? Sigurado ako. Suyo, kahit anong nangyari sa atin noon, mula nang ikaw at si Lumao ay nagtaksil sa akin nang magkasama sa sandaling iyon. Tapos na talaga ang lahat. Ngayon bumalik ka sa akin dahil lang nakita mo na nakuha ko ang mana. Noon akala ko, gustong-gusto mo talaga si Lumao. Ngayon naiintindihan ko na wala kang gusto kanino man. Gusto mo lang ang maging may bahay ng pamilya, Lu. Kung ayaw mo pang sumuko, ang ebidensya na hawak ko ay sapat para ipadala ka para makipagkita kay Lumao. Malamang miss na miss ka niya. Ikaw, ako'y nakikipag-usap lang naman sa'yo para magbalik tanaw. Ang sasabihin mo ay nakakatakot? Bakit ka ganyan? Walang pakiramdam? Mukhang miss na miss ka pa rin niya. Ikaw, ako, gusto ko lang namang magbalik tanaw sa ating nakaraan. Ang seryoso mo naman magsalita. Bakit ang sungit-sungit mo? Yung ekspresyon mo kanina, para bang natatakot kang maniwala ako sa kanya at magduda sa'yo. Medyo oo. Kasi naman, ang galing-galing niyang umarte. Huwag mo nang pansinin. Hindi ba't narito tayo para mag-ensayo ng kasal? Ching yan, wala akong pakialam sa nakaraan mo kung sino ka noon. Ang pagkikita natin, ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Gusto lang kitang pag-ingatan. Gusto kong ibigay sa'yo ang lahat. King yan, kailan ka magpapakasal ng tuluyan sa akin? Bukas, Hindi, Amo Shen. Bakit naman kayang-kaya mong magpakasal? mabilis dumating ang pag-ibig. Parang buhawi. Pero hindi pwedeng bukas. Hindi pa ako handa. Ang venue, ang seremonya, ang mga bisita. Wala pang kahit ano ang naayos. Parang buhawi. Pero hindi pwedeng bukas. Hindi pa ako handa. Ang venue, ang kasal, ang mga bisita. Wala pa akong kahit ano. Doon nga. Sa wala kang kahandaan, doon ka pinakaangkop. Anong ibig mong sabihin? Lu Qingyue, ikaw, para lang sa pulubing yon? Ginago mo ako ng ganito?
Anong minamadali mo? Ginawa ko na ang sinabi mo. Nambola na ako. Pero hindi siya nagpauto. Nihiya pa niya ako. Huwag kang magpanik, may pagkakataon pa bukas. Bukas? Anong pagkakataon? Ikaw? Bakit wala pa siya? Natulog kaya ng lampas? Bakit ngayon ka lang dumating? Nanginginig na ako sa paghihintay. Huwag kang matakot. Suyu, ikaw pala. Nasaan si Qingyan? Xingyu, ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Yung babaeng yon na si Shen Qingyan, tumakas na siya. Tinalikuran ka na niya. Bitawan mo ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang tagal nating hindi nagkita. Mahal kong kapatid. Ikaw, paano ka nakalabas? Ikaw pala. Paano ka nakalabas? Huwag kang makialam. Bakit ka lumabas? Wala kang pakialam dyan. Gumagawa lang din kami para sa iba. Mas mabuting makipagtulungan ka sa amin. Ibigay mo na si Amosen. Sino si Amosen? Ako pa ang dapat magtanong sa iyo. Saan mo itinago ang asawa ko? Ang ibig mong sabihin ay, yung pulubi na iyon, talagang balak sana namin na gawin sa kanya. Sayang nga lang, napakatakot niya. Wala pang ang nagagawa ang mga tao namin, nawalan na siya ng bait sa takot. Tumakas siya. Ito ba ang babaeng pinili mo ng mabuti? Sakim at duwag. Kalokohan. Hindi ganyan si Yan. Wala akong oras para makipag-usap sa inyo tungkol sa mga pag-ibig-ibig na yan. Ang alam ko lang, si Amosen ngayong araw ay tiyak na darating dito sa kasalang ito. Saan siya? Ibigay mo siya. Sabi ko na nga, hindi ko kilala si Amosen. Ayaw mo ng masarap, masakit ang gusto mo, ganoon ba? Sino ang naghahanap kay Amosen? Yan. Tatakas ka? Gusto mong tumakas? Sabi ko na sa inyo, siya si Presidente Shen. Ayaw ninyong maniwala. Hindi ka ba isang ordinaryong pulubi lang? Paano siya maging presidente, Shen? Tingnan ninyong mabuti. O kaya naman, tatawagan ko si Shenjun para makausap kayo mismo. Imposible. Malinaw na isa ka lang pulubi. Shen Yun. Nangako siya sa akin, talagang hindi kayo palalampasin ito. Shenjun, kung hindi ko siya nauna pang ayusin, paano ako lalapit sa iyo? Kalahating oras na ang nakalipas, si Shen Jun ay dinakip dahil sa ilegal na pag-angkin ng mga ari-arian ng kumpanya. Ngayon, hindi na niya kayo makikita. Kaya, hindi mo sinasadya ang pagtakas kanina, kundi para hanapin siya. Huwag kayong magmadali. Makakapag-usap pa kayong tatlo sa loob. Tatlo kayo, sakto para magtong-its. Kung maghihintay pa tayo, habang inihahanda ng tiyuhin ko ang lahat ng plano, tayo ang mawawala ng kontrol. Kaya mas mabuti, samantalahin nating habang akala niya'y nakaratay ako at magulo ang lahat, bigla nating ilalabas ang balitang, ako lang ang lilitaw sa auditorium bukas. Kung maghihintay lang tayo, mas mabuti pang samantalahin natin habang akala niya'y nakaratay ako at magulo ang lahat, bigla na lang nating ilalabas na bukas. Ako lang ang lalabas sa auditorium. Kapag nagpanik siya, tiyak na may gagawin siya. Kapag may ginawa siya, Magkakaroon ng butas. Ikaw talaga, Sir Shen. Huwag kang kikilos. Qingyue, pasensya na. Hindi ko sinabi sa'yo ng maaga. Huwag mo akong sisihin. Bakit ngayon ka lang dumating? Nasaktan ka ba? Pinahirapan ka ba nila? Okay lang ako. Salamat talaga sa aking henyong asawa na nagdisenyo para sa kumpanya natin ng bagong sistema ng seguridad. Alam ko nang maaga ang balak sa akin ni Uncle. Ang lahat ng nangyari ngayon ay nasa plano ko. Nasa plano ko ang lahat. Sayang lang ang kasal natin.
Hintayin mo ako sandali. Ang lahat ng nangyari ngayon ay bahagi ng plano ko. Sayang lang ang ating kasal. Hintayin mo ako sandali. Qingyan. Noong namatay ang mga magulang ko at nang tinalikuran ako ng pamilya, akala ko ang kinabukasan ko ay puro dilim at paghihirap na lang at hindi ko kailanman inasam na magkakaroon pa ako ng ganitong kaligayahan hanggang sa dumating ka. Parang isang liwanag na walang dahilan ang pumasok sa magulong buhay ko. Ching Yue, para sa akin, ang pagkikita natin ay isa ring himalang hindi ka panipaniwala. Nabuhay ako na nagsusuot ng maskara. Akala ko lahat ng lumalapit ay may ibang motibo. Pero iba ka. Nang wala akong wala, nagbigay ka sa akin ng respeto at pangako. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Salamat din sa pagmamahal mo. Salamat. Pakasal ka sa akin. Salamat din sa pagmamahal mo sa akin. Salamat. Pakasal ka sa akin. Ako si Shen Qingyan ay nanunumpa. Ako si Lu Qingyu ay nanunumpa. Mula ngayon at magpakailanman. Sa hirap at ginhawa, Sa yaman at karalitaan, sa kalusugan at karamdaman. Magmamahal sa iyo magpakailanman, pahahalagahan ka. Magiging tapat sa iyo hanggang sa wakas ng aking buhay. Sa kapangyarihang ipinagkaloob ng batas at sa harap ng mga nariritong saksi, ipinahahayag ko ngayon na kayo ay opisyal ng mag-asawa. Ikaw, lalaking ikakasal, ngayon ay maaari mo nang halikan ang iyong nobya. Pakasal ka na sa kanya.